How much do you miss your husband po? Ano siya, para siyang, hindi ako magdadrama na kung ano, pero para siyang roller coaster ride. Nung pagkamatay niya, grabe. And I was hoping na after 1 year, it will be better. Pero hindi eh. Parang there are times when the grief is so strong. Pero it comes at the most unexpected times. Yung paminsan, hindi siya yung tipong pag mag-isa ako, lungkot na lungkot. Hindi siya ganun eh. Paminsan kahit busy ako. Parang it just comes. Pero kaya tingin ko privilege yung pagiging public official. Kasi parang na-channel ko yung grief into things positive. Tapos parang binigyan ako ng pagkakataon to continue where he left off. So, not only for me, even for the children, parang it is as if he is still here. So, that diminishes yung pagka-miss. Pero ano siya, it comes and it goes. hindi siya something na static. Hindi siya yung bumubuti, hindi din siya sumasama. Parang ano lang. Ganyan. Sa tingin niyo po, kung nandito pa po si Secretary ilang percent po kaya yung support niya sa inyo ngayon? Hindi ko andito siya, never akong papasok sa politika. Ano yun, klaro yun sa amin. Klaro sa amin na isa lang sa amin yung papasok sa politika. At kung merong isa sa amin na papasok, siya yun. Yun yung sigurado ako, na pagbuhay siya, never akong papasok. Kasi yung opportunity presented itself already many times. Nung natapos yung kanyang term, may very strong clamor from the leaders na ako yung pumalit. Klaro kami doon. Parang klaro na, in the same manner na ngayon, klaro din sa akin, na hanggang andito ako, wala sa mga anak kong papasok. So, syempre ma'am, single parent na po kayo ngayon. How will you handle being in politics while being a mom din to your kids? Actually, napakahirap. Yun yung most difficult na balancing act that I have to do. Kasi parang yung shift kasi namin abrupt. Parang when my husband was still alive, even if I was a lawyer already and I was very active sa NGO work, parang yung schedule ko revolved around the children. Parang I made it a point na I was working only when they were in school. Wala kaming driver, so ako yung magdadrive sa kanila sa school, ako yung susundo, ako lahat. Typical na swimming mom na pagsundo sa school, dala ko yung buong bahay namin sa sasakyan, gumagawa ako ng mga outline, nag-tutor, etc. Hindi kami naghihiwalay. Pero nung namatay yung asawa ko at eventually naging public servant ako, parang yung shift, parang hinalughog talaga kami. Kasi yung work ko, half of my work is here, half of my work is in Naga. Kasi may constituency work ako eh. 2 or 3 days a week I'm home. Hindi ko naman pwedeng bawat uwi ko isasama ko sila kasi nagsuschool. So yun yung mahirap sa akin. Parang ako yung nagse-separation anxiety.